Tapos next month na naman, mayroon na namang holiday. Labor Day, September 1. Wala na naman pasok, guys. So, bali 4 days na lang yung work next week. Tapos off ulit. Yan o. Ganda, di ba? Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video, meron lang akong share sa inyo guys na good news. Okay, ano ba itong good news na to? Ang good news ay meron pong 5 provinces po na mag-increase na po ng hourly rate salary. 5 provinces po yung babangkitin ko na mag-increase po ng salary per hour. New minimum wage in 5 Canadian provinces effective October 1, 2025. First, Ontario. Second, Manitoba. Third, Saskatchewan. Fourth, Nova Scotia. And last, Prince Edward Island. Sila po yung 5 provinces na mag-increase po ng salary effective on October 1, 2025. In Ontario, is set to increase its general minimum wages from 17.20 to 17.60 Canadian dollars. So nag-increase siya guys ng 40. Student under 18 age working 28 hours or less per week during school time or during breaks time will rise to 16.20 to 16.60 per hour. So, nag-increase din siya ng 40. So, sabihin natin dito yung mga nanny or nag-alaga ng mga elderly or mga disabled person. Sila po yung mga nasa home workers. So, from 18.90 to 19.35. Nag-increase na po. So, malaki-laki din po yung tinaas. So, punta naman tayo sa Manitoba. Sa Manitoba naman guys, effective on October 1, 2025, yung salary nila ngayon 15.80. Then, magiging 16 Canadian dollars na. Sa Saskatchewan naman, from 15 Canadian dollars, ngayon ay 15.35 Canadian dollars. Number 4, Nova Scotia. Noong April 1, 2025, 15.70 na yung salary nila per hour. April 1, 2025, nag 15.70 na. And then, ngayong October 1, 2025, yung salary nila from 15.70 ay magiging 16.50 na per hour. Dalawang beses nag-increase yung salary rate ng Nova Scotia. Kasi nung April 1, 2025, nag-increase na siya from 15.70 and then ngayong October 1, 16.50 na. Sa Prince Edward naman, from 16 Canadian dollars, ngayon ay 16.50 na. So, effective din yan sa October 1, 2025. Additionally, a further increase to 17 per hour is planned for April 1, 2026. So, mag-increase na ulit yung Prince Edward on April 1, 2026 na tataas na siya ng 17. At saka, depende din po sa provinces. For example, kami po. So, kami yung mga nanny o caregiver ay iba-iba po yung rate namin. Depende po sa area. Like yung isang friend ko, sa bagay siya nag-work as nanny, ang salary rate niya po ay 19. Dito naman sa London, Ontario, ang salary rate dito from last year ay 18. Pero kapag mag-change ka na ng employer, ang magiging salary na po ay 19. So since ngayon, nagtaas na naman yung salary rate ng mga home workers, ay siguro mga mag-aakit na rin yan guys ng mga 20. So depende po yan sa area kung saan nag-work yung mga nanny at caregiver. Sa Toronto naman po, ang salary, alam ko nasa 20 na eh. So, depende po sa area kung saan kayo nag-work as nanny or caregiver. So, ngayon, dahil next year, mag-change na naman ako ng aking contract as nanny, ay mag-change na rin po yung aking salary rate. Baka maging 19 na guys, 19 next year or more than 19. Ngayon, nag-increase kasi yung nanny or at saka mga caregiver ay above minimum po yung mga salary. Again, ulitin ko, depende po yan sa area kung saan kayo nag-work. Iba po yung salary rate ng mga nanny. Malaki-laking halaga na rin yan guys, no? Isang oras na trabaho natin dito ay katumbas na po yan ang isang araw na trabaho natin sa Pilipinas. So, napakaswerte po natin, nandito tayo sa Canada kasi yung salary natin ay malaki naman. Siyempre, malaki yung salary natin pero malaki din naman po yung mga expenses. Tulad po sa mga
naka-leave out na mga workers like yung mga nanny or mga caregiver, may mga naka-leave out naman po. So yung mga iba, leave out, sagot ng employer yung kanilang house expenses, pero yung foods hindi na po. So other bills hindi na po. So depende po sa sitwasyon ng mga nanny at saka mga caregiver. Tulad ko po, wala ho akong binabayarang any expenses po sa bahay. Ang lahat po ay libre, from house, foods, bills, wifi, libre po sa wifi. May sarili po akong kwarto, may sarili din po ako ng CR. Ang gastos ko na lang guys, tuwing lumalabas ako bumibili din ako ng sarili kong hygiene. Gaano lang naman yung hygiene, diba? Shampoo, conditioner, sabon, body wash, toothpaste, toothbrush. O yan lang naman yung mga yung mga hygiene na lagi nating bibilhin. So malaking halaga na din yung guys na nakakatipid ako sa mga bayarin sa bahay, kasi hindi ko naisipin yung monthly payment na babayaran ko, kasi nga naka-stay in ako or naka-live in. So marami din po akong friend dito, pero na mga nasa iba-iba pong place, nasa iba-iba pong provinces. Like ako, nandito ako sa London, Ontario. Yung isang friend ko nasa Mississauga, yung isa sa Bogan, yung isa sa Toronto. Iba-iba po kami places. Pero iba-iba din po yung sitwasyon namin na mga as nanny, okay? Sila ay mga stay in din, pero minsan hindi po sila binibigyan ng mga pagkain. So bumibili po sila ng pagkain. At yung isang friend ko naman ay maganda yung sitwasyon niya, kasi nga naka-stay in din siya. At tuwing day off niya, nag-extra job siya. So meron siyang extra 100 card every off niya. So kung hindi ka mag-off ng Saturday, Sunday, so meron ka lang automatic na 200 plus your salary. Ako wala ho akong overtime. So every Saturday and Sunday talagang off ko yon. So wala ho akong natatanggap na overtime. Meron naman konting dagdag ng salary, o mga 1 to 2 hours na overtime. No, okay na rin yun, kasi pandagdag na rin po yung padala sa Pilipinas. Pero pagdating ng Saturday, Sunday, as in wala talaga akong overtime guys. Minsan yung employer ko, kapag mayroon silang bisita at inaabutan naman ako ng like $30, $40. So mga naiipon ko yung mga bigay-bigay nila sa akin. Kahit yung mga kapatid ng employer ko, nagbibigay din sila sa akin ng mga pasalubong. So yung pasalubong nila sa akin ay mga cash, hindi po gift, kasi hindi nila alam kung ano yung pwedeng ibigay nila para sa akin. So nagka-cash po. Kaya nakakaipon po ako ng mga pera ng like mga 40, 50, minsan naipon ko. Kaya last 2 months ago, nakaipon ako ng 400 Canadian dollars. Yung isang friend ko naman, stay out siya. Binibigay siya ng kanyang employer ng bayad sa kanyang boarding house, pero yung pagkain niya ay sa kanya na yon. So sumasahod siya ng every week 1,000. So parang sumatotal nakakasahod siya ng 3 to 4,000. Okay, so malaki yun guys. May mga free taxes din po na binibigay. So hindi lang po salary ang nare-receive namin. So may mga extra payment din po kami natatanggap from CRA, yung Canada Revenue Agency. Din, it helps din guys na bukod sa may sahod, meron pa kaming nakukuha mga tax refund na binibigay po ng Canada. So yun lang guys, share ko lang po sa inyo yung salary increase effective October 1, 2000. So din, makakatulong na rin po sa mga daily expenses ng mga workers dito sa Canada, lalo na po yung mga under ng low wage income. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung 5 provinces na mag-increase ng salary per hour on October 1, 2025. So guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please paki-click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye, God bless us all.